I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm natin, speaking po ng mga opportunity. Tama, 'di ba? Speaking po ng mga opportunity, pag-usapan natin, 'di ba? Sino-sino ba at ano ba yung dalawang klase ng tao na tumitingin ng oportunidad? Alright, 'di ba? Sino-sino ba yung mga tao at anong klaseng silang mga tao na kapag may dumating na opportunity sa kanila, 'di ba? Paano ba nila ito tinitignan? Dalawang klase po 'yan, mga kaibigan, mga kapatid. Number one, yung mga positive kung tumingin sa isang oportunidad. Na sa kahit anong problema na kinakaharap po nila, lagi po nilang tinitignan ito na positive. Di ba yung positive side ang tinitignan or yung mga optimistic na tao. Pangalawa dyan, na klase yung mga negative naman. Di ba yung mga negatrons, di ba? Di ba yung kahit kanong ganda ng oportunidad, lagi nilang hinahanapan ng kamalian. Di ba? Like for example, I will give you one good example, guys. Papakita natin sa inyo kung paano ba mag-isip yung mga taong positive at paano ba mag-isip yung mga taong negative. Alright? So, ito, example, yung isang word po natin dito, iisang word lamang po yan. Tignan muna natin kung paano ba ito basahin. 'Di ba? Ng isang taong negative dahil para sa kanila ang opportunity daw, 'di ba, is nowhere. Nick, tama, 'di ba? Opportunity is nowhere kahit nasa harapan na nila. Ngayon, tignan naman natin kung paano magbasa or tumingin ng isang oportunidad yung mga taong positive. 'Di ba? Again, same word lamang po 'yan sa mga negative, opportunity is nowhere. Dito naman po sa mga taong positive, para sa kanila, opportunity is now here. Kung ikaw ang tatanungin ko, kapatid, kung may oportunidad na sa harapan mo, paano mo ba siya titignan, guys? 'Di ba? So kayo na po ang bahalang magdesisyon diyan. Ngayon, syempre, kung mag-iisip ka ng positibo, 'di ba? At mag-iisip ka ng negatibo, guys, parehas lang naman po yung ginawa po ninyo. 'Di ba? Mag-isip ka ng positibo, mag-isip ka ng negatibo, parehas lang ang ginawa mo. At ano 'yon? Ang nag-isip, guys. 'Di ba? Kaya ang maganda po, kahit sa anong nangyayari sa atin, mag-isip lamang po tayo ng positibo. Alright? Ngayon, kung handa na pong lahat, siyempre magsisimula na po tayo. Ang pag-uusapan po natin ngayong gabi na ito, or kung kayo man po ay nasa ibang bansa at hapon dyan, magandang hapon po sa inyo. Yung mga nasa US po, yung mga nasa ibang bansa, magandang araw po sa inyo. Sa mga nasa Middle East, Ramadan Karim po para sa inyong lahat. Sa topic po natin tonight, 'di ba? Bakit nyo kailangan panoorin ito? Kasi pag-uusapan natin dito, kailan ba dapat magnenegosyo? Marami nagtatanong sa akin, mga kaibigan, mga kapatid, kailan ba dapat magnenegosyo? 'Di ba? Pangalawa, bakit business? Bakit kailangan mo magnegosyo lalong-lalo na sa panahon ngayon? 'Di ba? Bakit mo kailangan ng extra income? 'Di ba, sa panahon po ng pandemya, alam niyo na po ang sagot diyan. At ang pangatlong pag-uusapan po natin, bakit niyo kailangan aralin ang negosyo? 'Di ba? Syempre mahalaga pong malaman natin 'yan para magkaroon tayo ng strong foundation po natin, magkaroon tayo ng solid idea, solid understanding saan sa negosyo po na tatahakin po natin, or kung may mga binabalak-balak ka ng simulan ng negosyo diyan, 'di ba? Ito na po yung tamang training po sa inyo for free. All right? So magsimula na po tayo kung kayo po yung tatanungin ko, guys, Speaking about opportunity, kung kayo po yung tatanungin ko, kung magkakaroon ka ng oportunidad para kumita, oportunidad para kumita, guys, ang tanong po gusto mo ba ng opportunity na ang solusyon ay temporary or permanent solution? 'Di ba? Kung maghahanap ka lang din naman oportunidad at naghahanap ka ng solusyon, like for example, yung matagal mo ng problema sa pera, guys. 'Di ba? Yung gusto mo nang matapos yung problema mo sa pera, naghahanap ka ng solusyon, ano ba yung gusto mong solusyon? Temporary solution or permanent solution? Di ba? So, ganito po, guys, pag-usapan natin, ito po, may tatlong bagay kasi kapag pinagsinabing opportunity, heto po yung mga tatlong bagay na agad-agad pumapasok sa utak po ng karamihan. Number one, career.
Diba? Like for example, for me, I'm a nurse by profession. Yung iba sabihin nyo, mga abogado, mga doktor, diba? Or kung ano man po yung career po na pinasok ninyo nung pagkatapos po ninyo mag-aral, diba? Nagtrabaho kayo, yung career na pinupursue nyo po ngayon, career po ang tawag dyan. Pangalawa naman, abroad, medyo hiniwalay lamang po natin ng konti, ano? Bakit? Kasi ang mindset po ng karamihan ng mga Pilipino na kapag nag-abroad daw, diba, mababago daw po ang buhay nila. Pero at the same time, kung ano man po yung career nila ngayon, yun din po yung dinadala nila sa abroad or minsan pa nga nag-iiba pa ng career para lang makapunta pa ng abroad. Alam nyo po yan, di ba? At ang pinakahuli po guys, ano, negosyo, business, ika nga. Ngayon, tatalakayin natin ano ba at sino-sino ba yung mga permanent at mga temporary solution sa mga tatlong opportunities na ito. Pag-usapan muna natin guys regarding about career. Sa career po, ano, is it temporary or permanent? Sige nga po, pwede niyo pong i-type dyan ang inyong komento. Type niyo lang po sa chat box kung ang career po ba ay temporary para sa inyo or permanent solution. Alright? Kasi guys, ito guys ang career. Ito na ha. Ang career po, trabahuhin natin ng 5 years, 10 years, 20 years, 30 years guys, 60 hanggang 65 years. Whether we like it or not, kahit nasa atin pa po yung pinakamataas na sahod, kahit nasa atin pa po yung pinakamataas na posisyon sa career po natin, sa buhay po natin ngayon, sa career po natin na yan, whether we like it or not, ano po ang sasabihin ni boss? You are out. Totoo po yan. Di ho ba? Lahat po ay magre-retire. Minsan pa nga yung iba hindi na umaabot ng retirement kung ano yung nangyayari sa kanilang masama. Di ba? So, i-comment nyo po dyan, temporary, sabi po nilang ganon. Alright? So, career po guys, 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, hanggang pag-abot mo ng retirement age, whether you like it or not guys, you are out. Pag-usapan naman natin guys, yung abroad. Kung ang abroad ba ay temporary or permanent. O, di ba? Permanent ba yan or temporary ito, guys? Again, ang pag-abroad po, di ba, magtrabaho ka sa abroad ng 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, 60 hanggang 65 years, whether you like it or not, kahit nasa pinakamataas na sahod, kahit nasa iyo pa, guys, kahit nasa inyo pa yung pinakamataas na posisyon sa negosyo nyo po ngayon, or I mean sa pag-abroad po ninyo, guys, whether you like it or not, ano sasabihin ni boss? You are out. Kasi bakit? Nasa retirement age ka na. At karamihan po sa mga bansang pinagtatrabahuhan po ngayon guys, na kumbaga kapag umabot na po ng retirement age ay talagang no choice, pinapauwi na po. Ngayon, ang business naman, ang tanong ko po sa inyo. Di ba? Ang business po ba ay temporary or permanent? Kung ang sagot nyo po kanina ang career ay temporary, at ang pag-a-abroad ay alam naman natin hindi lifetime yan, kaya siya temporary. Sino naman ho ba yung nagsasabi sa inyo na ang negosyo po or ang business ay temporary or permanent? I-type nyo po dyan sa chat box mga kaibigan para po malaman natin. Alright? Ngayon po ang business, tatapatin po kita. Pwede siyang maging temporary, pwede din siyang maging permanent. Papaano? Papaanong paraan? Ang business, nagiging temporary lamang po yan kapag ginawa po ninyo ng mali. Tama po ba? Ang business, nagiging permanent po yan kapag ginawa po ninyo ng tama. Ngayon, ang paggawa po ng tama at mali ay nakanino? Nasa sayo. Nasa sa iyo, ika nga. Di ba? Ngayon, bakit ganito? Karamihan ng mga sagot ng mga tao, gusto nila ng permanent solution. Pero bakit ang ginagawa po natin is yung mga pan-temporary lamang? Yun po yung question doon. Hindi ba habang kayo po ay habang may career kayo, habang nasa abroad kayo, magsimula na po kayong mag-aral ng negosyo, magsimula na kahit sa maliit na negosyo lang na hindi naman po kailangan ng maliit na puhunan. Di ba gawin po ninyo ng tama para po kahit mawalan po tayo ng trabaho, mawalan tayo ng career, at least may negosyo po tayong babagsakan. Ngayon po, merong 4 na tao kung papaano kumita. Ito guys, very interesting topic po ito. May 4 na tao daw po kung papaano kumita. Number 1, yung mga maliliit kumita. Di ba? Yung mga maliliit kumita, like for example po, yung mga vendors po natin, di ba? Yung mga janitors, yung mga mahal po natin mga janitors, di ba? Yung mga iba pong low profile po yung mga trabaho po, na maliit kumita, pero ito guys, kapag huminto sa work, hihinto din ang kita.
Sila po yung unang kind po ng tao na kumikita. Pangalawa naman po, yung mga malalaking kumita. Like for example, yung mga supervisor, yung mga manager na yan. Pero guys, whether you like it or not, ang bad news po kapag huminto din mag-work, hihinto din ang kita. Totoo po yan. Di ba? Ito po sinasabi natin na kahit gaano pa kalaki ang sahod mo, kahit gaano pa kataas yung posisyon mo sa pinagtatrabahuhan mo, kapag huminto kang mag-work, hihinto din ang kita. Ito naman may pangatlo guys, yung mga maliliit ngang kumita or yung mga may-ari ng mga maliliit na negosyo, di ba? Na kahit huminto sa work, di ba? Patuloy ang kita. Ngayon, kung tatanungin ko po kayo guys, sa tatlong yan, saan po ba? Saan po ba dyan yung pipiliin po ninyo? Yung maliit kumita pag huminto sa work, hinto ang kita? Or yung malaki ang kita pag huminto din naman sa work, hinto din ang kita? Or sa maliit ngang kumita pero kahit huminto sa work, patuloy ang kita? Saan po kayo dyan? Siyempre, kung akong papipiliin guys, number 3 na po Number 3 na po tayo dyan. Pero siyempre, may pang-apat, yung mga malalaki na ngang kumita, kahit huminto sa work, patuloy pa din ang kita. Di ba? Kilalang-kilala po natin yung mga yan, yung mga tycoon giants po natin, yung mga napakalaking mga business owners, di ba? Si Mr. Henry C., yung mga may-ari ng SM, Mercury Drug, BDO, kung ano man mga malalaking negosyo yan. Bakit? Kasi pag-uusapan po natin maya-maya kung ano ba yung sistema, kung ano ba yung sistemang ginagawa nila, na kung bakit malaki silang kumita na kahit hindi mag-work, ay patuloy pa din ang kita. Now guys, again, it's all up to you po. Which one ang pipiliin nyo dyan and decide. Alright? Ngayon po, pag-usapan naman natin bakit hindi ginagawa. Karamihan po ng tao kung sasabihin nila, gusto ko permanent, pero mga temporary po yung ginagawa po natin. Alright, so no offense meant po sa mga empleyado. I am an OFW po, OFW employee din po ako. Pero again, may nahanap po tayong negosyo. Talaga namang, yung transition po natin, talaga namang napakaganda. I-share po natin sa inyo mamaya yon. Ngayon, bakit hindi ginagawa? Gusto pala ng permanent pero ginagawa temporary kasi ang reason daw po ay majority po sa atin, whether we like it or not, ay hindi po tayo business-oriented. Di ho ba? Yung kasabihan po ng ating mga sinauna na ng mga kasabihan na anak, pagtapos mo magtrabaho, mag-aral, maghanap ka ng magandang trabaho. Yung mga ibang bansa naman po, anak, pagtapos mo ng pag-aaral, maghanap ka ng magandang negosyo. So yun po pala yung programming po natin. Kaya po hindi po tayo sanay magnegosyo or pumasok sa isang negosyo dahil hindi naman po pala tayo business-oriented. Ano po tayo guys? Majority po sa atin ay career-oriented. Totoo po yan, Di ba? Ngayon po guys, ito guys, business. Ito po yung mga typical po na mga objection kapag tuwing inaalokan po ninyong magnegosyo ang isang tao. Ito po yung mga typical, yung mga major reasons po kung bakit karamihan po sa atin ngayon na hindi po makapagsimula magnegosyo. Objection number 1. Alam mo coach, ang ganda niyan kaso wala akong pera. Diba? Wala akong pera. Diba? Wala daw silang pera, guys. Yun po yung number 1 objection, walang pera, kaya po hindi makapagsimula. Pero syempre, ang naiisip po kasi ng karamihan kapag sinabing negosyo, ang lagi po nilang iniisip ay napakalaki ng puhunan na kailangan. Hindi po nila na-open yung kanilang mind sa mga maliliit na puhunan na maaaring lumaki. Alright? So ngayon po, kung ang inyong objection ngayon ay wala kayong pera, alright? Next objection naman, alam mo, coach, ang ganda ng negosyo niya, kaso wala akong time. Diba? Pero kinagabihan, ano po yung ginagawa? Nanonood ng Netflix, nagte-telenovela, nagmo-Mobile Legend po, Wala daw time kapag weekend, kung ano-ano po yung ginagawa, wala daw silang time. Diba? No offense meant po sa karamihan po, So, pangatlo po, hindi daw nila alam. Kasi totoo naman, bakit ka magne-negosyo? Or nakakatakot talaga magsimula ng negosyo, lalong-lalo na kung hindi nyo po alam ang gagawin po ninyo. Well guys, based on my experience, I will tell you this po. You don't have to be great to start naman. Hindi naman kailangan na magaling ka na munang maging doktor. Halimbawa, bago ka mag-aral ng pagiging doktor, mahalagang dapat simulan mo muna, mag-aral ka muna, alamin mo muna.
bago ka maging gumaling, bago maging doktor. Ganon din po sa pagninegosyo, ano? Hindi daw nila hilig, hindi daw nila linya. 'Di ba? At worse pa diyan, risky. Malulugi lang daw sila nang hindi pa nila sinisimulan. Heto na po yung mga objections nila. Ang masama pa dito yung iba, 'di ba? May pera nga, wala namang time. May pera nga, hindi naman alam. 'Di ba? Yung iba naman, ang dami-daming time pero walang pera, maraming time pero hindi naman alam. 'Di ba? Yung iba nga, alam naman nila, pero again, wala silang pera, wala naman silang time. Pero ang pinaka-worst sa lahat ng mga yan, problema nila. Huwag naman po sana tayong ganon, ano, yung hindi yung walang pera, hindi walang time, 'di ba? Hindi alam kasi hindi hilig, hindi linya, risk daw malulugi. Kung heto po ang inyong objection ngayon sa mga oras na to, pag-usapan naman natin, guys, ano. 'Di ba? Kung ipo-project po natin 'yan, pero bago po natin pag-usapan 'yon, kung heto po ngayon ang mga pangunahing objection po ninyo, meron po tinatawag na life cycle. All right? Life cycle, guys. Ano po yung life cycle? Ito po yung kumbaga mga stages. Mga stages ng buhay po natin na hindi natin ito po yung hindi natin pwedeng skip. Ito po yung talagang pinagdadaanan ng karamihan. All right? Life cycle number 1, study. 'Di ba? Kailangan po natin mag-aral. Kapag nakagraduate ang anak mo, yung anak ng anak niya, pag-aaralin siyempre. Kailangan pong mag-aral. Pero ang tanong, hanggang kailan mag-aaral, habang buhay ba? Siyempre, hindi naman po lagi nag-aaral sa eskwelahan, ano? Susunod po dyan, graduate po muna. No? Hindi po muna mag-aasawa, no? Graduate po muna. 'Di ba? Yung iba naman, dahil nga po sa kinakapos sa buhay, hindi na po nakakapagtapos ng kanilang pag-aaral. Kaya naman po, yung iba, from study, diretso tumitigil sa pag-aaral, naghahanap na ng trabaho. Again, ang work po, part po iyan ng life cycle po natin. Alright? Part po iyan ng ating life cycle. Ngayon, kahit dahil ikaw ay may trabaho, at ikaw ay nag-reach ng retirement age mo, kapatid, kaibigan, 60 to 65-year-old, whether you like it or not, ano sasabihin ni boss? You are out. Di ho ba? Dahil retired ka na. Ang work mo, tuloy po ba yan o tigil? Di ba? Dahil retired ka na, yung pera, tuloy po ba yan o tigil? Siyempre, titigil po yan. Tama, di ba? Ngayon, dahil may naipon kang pera sa pagtatrabaho mo, ano ho ba yung last resort na naiisip po ng karamihan sa atin para magpatuloy-tuloy ang income? Kasi alam nyo po, kahit tayo po ay nakapag-retire na, hindi naman po sapat, naaasa lamang tayo sa mga SSS, yung mga ganun po, kulang na kulang po yun kung tutuusin. Di ho ba? Ngayon, wala ka ng work, retired ka na, may pera ka na ipon. Ano po yung paraan ninyo na naiisip po ninyo ngayon para magtuloy-tuloy ang income po ninyo? Ako po may naiisip, pwede po kayong mag-artista, pwede po yun. Pero kung matanda ka na by that time, pwede pang horror ka na po. Joking. Kidding aside. Guys, kumbaga, there is no other way para magpatuloy-tuloy ang income mo kung hindi pumasok ka sa pagnenegosyo, guys. Kasi alam naman po natin na kapag tayo po ay retired na, ang work po natin, mahihinto na po iyan, matitigil na po ang work, di ba? Kung yung ating sahod, dahil wala na po tayong trabaho, di ba? Matitigil na din po iyan. Pero ang tanong, ang gastos po ba? Tuloy po ba yan o tigil? Walang kamatayan, tuloy-tuloy po yung gastos na iyan. Diba? Tuloy-tuloy po yan. Alam naman po natin na sa kahit gaano pa kadami yung ating naipon, alam naman po natin na mauubos at mauubos po yan kung lahat ng pera po natin ay lahat papalabas at hindi po enough yung papasok na pera. Alright? Ngayon po, gaya na nasabi po natin kanina, ang last resort po ninyo ngayon ay business. Diba? Kaya sige nga po, mag-isip po kayo ng ibang paraan na after po yung mag-retire ay magtuloy-tuloy ang pera. Di ho ba? Na sa pang-araw-araw na buhay mo, kayo po ay gumagastos at napo-fund po na yung mga gastos na yon. Di ba? There is no other way kundi talagang pumasok sa business. Pero ang tanong, kung magbi-business ka din naman pala by the age of 60 or 65 years old, ang sabi mo before,
Nung bata-bata ka pa, ay wala akong pera. Pero papasok ka din naman sa negosyo, mamumuhunan ka din naman. Hindi naman kailangan mamuhunan ka ng malaki. Pwede mo muna simulan. Diba? Kahit sa maliit na puhunan, naniniwala po tayo na kapag gusto po ninyo maraming paraan, kapag ayaw maraming dahilan. Diba? Sabi mo before, wala kang time. Diba? Pero again guys, sa tingin mo pa kaya, sa age na 60 or 65 years old, may time ka pa ba kaya? Di ho ba? Ang sabi niyo po before, hindi niyo alam. Pero again, papasukin mo pa din naman yung negosyo. Diba? Bakit hindi mo pa binigyan ng oras, hindi mo pa inalam nung bata-bata ka pa? Diba? Sana ginawa mo na lang hilig, ginawa mong linya. And again, sabi mo ngayon, risky. Diba? Papasok ka din naman sa negosyo. Diba? So kung before sinabi po natin na risky, again, lahat naman po ng bagay sa mundo ay risky. Yung job natin, risky yan. Lalo sa panahon ng pandemya, guys, kumbaga wala pong job security, ika nga. Diba? Kahit yung mismong life, may risk po yan. Hindi po tayo makakalabas ng buhay. Ganyan po yan, malulugi. Alright? So anyways, don't you worry guys, kasi later pa naman po iyan. Kaya kung kayo po yung tatanungin ko, kung kayo po ay magnenegosyo, kayo na po yung magdesisyon. Is it now or later? Diba? Kasi ang negosyo po kung ngayon po ninyo gagawin at sisimulan or as soon as possible. Diba? Kapag ngayon po kayo nag-decide, ngayon nyo pinasok yung negosyo, ngayon yung ginawa yung negosyo, ngayon nyo inaral yung pagdinegosyo, guys, ang tanong, ngayon nyo din po ba matututunan? Ngayon nyo din po ba yan matututunan? Ngayon din po ba kayo kikita? Tama, di ba? Ibig sabihin ngayon. Pero kung later po ninyo gagawin yung pagnenegosyo or kung ipangsasatabi nyo muna yung pagnenegosyo, di ba? Kung ngayon kayo nag-decide kung later kayo nag-decide magnegosyo, later kayo pumasok sa negosyo, later nyo ginawa, later nyo inaral, ang tanong po, later din po ba kayo kikita? Later po ba nyo ba matutunan at later nyo din po ba kikita? Diba? I will give you one good example. Like for example po yung kaibigan natin dito na si Juan. Alright? Ito pong si Juan ay 25 years old lamang. Siya po ay nagnegosyo, pumasok sa negosyo. Diba sabihin na po natin pinasok po niya yung pagnenegosyo. After 5 years, diba 30 years old na po si Juan. Ang tanong, pwede ba mag-fail? Si Juan, pwede po. Pwedeng po siya mag-fail. Hindi po tayo magpapakihipokrito, Pwedeng mag-fail si Juan. After the next 5 years, 30 years old na siya. Pero ito po guys, kung later kayo papasok sa pagnenegosyo, 60 or 65 years old, pumasok ka pa sa pagnenegosyo, inaral mong negosyo, within 5 years, 7 years old ka na, ang tanong, pwede ka din bang mag-fail? Pwede. Pero ang tanong po dito, mauulit mo pa kaya? Matanda ka na. Si Juan, habang bata, pwede ba siya maging successful? Pwede. Pwede ba siya maging millionaire? Yumaman? Magkaroon ng financial freedom? Pwede. Ang maganda po kay Juan, batang-bata pa lang siya, mayaman na siya, financially free na siya. Halimbawa kung kayo po ay matanda na, 70 years old, maaari ka din bang maging millionaire? Maaari ka bang maging successful? Yes, pwede. Pero ang tanong guys, ma-enjoy mo pa ba kaya? Aapa ka pa lang po sa tubig ng Boracay, nanginginig ka na pong ganun. Di ba? Medyo nakakatawa po, pero that is the reality. Di ba? Matuto po tayong magbigay ng urgency sa mga goals po natin as soon as possible, habang malakas ka pa, habang bata pa ho tayo, di ba? Aralin na po natin ang pagnenegosyo. Alright? Ngayon po, huwag kayong mag-alala dahil later pa naman po yan, di ba? Pinapakita lamang po natin sa inyo yung mga options po ninyo pagdating po ng panahon na kung sakaling mag-retire kayo at papasok kayo sa business. Alright? So yan po, pinapakita lamang po natin yung scenario, di ba? Maaring mag-iba't iba po yan, depende na po yan sa inyo, pero ito lamang po, gusto ko lamang po i-share po sa inyo, yung bagay po na ito, na sana naman po ay ma-realize naman po ng mga ibang nanonood po sa atin ngayong araw na ito. Ngayon, kung tatanungin ko po ulit kayo, ang negosyo ba, kailan ba dapat yan simulan? Is it now or as soon as possible or later? Kasi I would like to share to you one good formula. Alright? Ito po ay time and effort is life.
kung saan po natin ginugugol yung oras po natin, kung saan po natin ginugugol yung majority po ng effort natin, whether it's good, whether it's bad. Guys, dyan po tayo nagtatapon ng buhay po natin. Mas piliin mo nang magtapon ng oras, ng effort sa mas productive na bagay. Alright? So, okay, Coach Brian, nakapag-decide na po ako. Game! Magdinegosyo na ako. Dito na po dadating yung tinatawag po natin, guys, na learning process. Lahat po ng bagay sa mundo, kung gusto po ninyong matutunan, dadaan po kayo sa learning process. 'Di ba? Yung mga kung paano maglakad, 'di ba? Yung mga bata natin, yung mga baby natin, magko-crawl muna 'yan, hahawak sa magulang hanggang sa matutunan maglakad, 'di ba? Learning process, ika nga, ganun din po sa pagnenegosyo, pero dito po halos pumapalya yung karamihan, guys. Bakit? Ang tanong ko po sa inyo, bakit mo kailangan aralin ang negosyo? Sige nga po, pakitanong po sa inyong mga sarili, bakit ko kailangang aralin ang negosyo? 'Di ba? Sasagutin po natin 'yan sa inyo. Ngayon na ang sagot po diyan, 'di ba? Ay tanong din. Gusto mo bang nahihirapan sa negosyo mo? Gusto niyo po bang nahihirapan sa negosyo nyo? Siyempre, majority po ng sagot, hindi. Kaya kailangan aralin. Pero karamihan po sa atin ngayon, guys, ladies and gentlemen, hindi po inaaral ang pagnenegosyo. Or minsan, or hindi man naisip na magkaroon extra income, maghanap ng negosyo, guys. Mapamaliit man yan, mapamalaki man yan. Bakit? Kasi nga po, hindi mo inaral, hindi mo inaaral, kaya nahihirapan ka. 'Di ba? Makaranas ka lang ng konting challenges. Tandaan po ninyo, guys, ang success po, guys, 'di ba? Ayon po sa nabasa ko na ang success daw, hindi daw po ito opposite ng failure. Dahil ang opposite po talaga ng success is yung mag-quit ka. Ang failure daw po ay part yan ng success. Ngayon po, maraming taong hindi nagnenegosyo, hindi inaaral ng negosyo. Bakit? Kasi tao. Ano po yung tao, guys? Tigas ang ulo. Yun po yun. Alright? Tigas ang ulo. Yan po yung nangyayari. Yan po yung totoo po, tigas ang ulo. Sabihin po natin, okay, halimbawa po, let me share to you po kumbaga, ito po ay nabasa natin sa isang libro po ni Robert Kiyosaki, kung saan i-discuss po niya dito yung 4 quadrants, yung 4 flows daw po ng income. 'Di ba? Kumbaga dito po nahahati yung tao. 4 quadrants po iyan. Sa left side quadrant daw po, 95% ng tao ay nandito. Pero 5% lamang po ng yaman ay nasa left side quadrant. Sa right side quadrant naman, 'di ba, yung mga business owners po siguro sa inyo, alam niyo na po ito. Sa right side quadrant naman po, 95% ng yaman ay nasa side na ito. At 5% lamang daw po ng mga tao ay nandito lamang sa right side quadrant na ito. Ano ba yung mga yan? Sa left upper quadrant po, yan po yung mga ating mga mahal na mga employees. 'Di ba? Pero alam naman po natin, kapag mga employee ka, 'di ba, whether you like it or not, whether you like it or not, you stop working, 'di ba? Hinto din po ang kita. Totoo po 'yan. Ika nga, no work, no pay. Yan po yung sa employee system. Sa pangalawa naman po, yung ating left lower quadrant, yung mga self-employed. Ito naman po yung mga taong hawak po nila mismo yung mga negosyo po nila. 'Di ba? Yung trabaho po nila, like for example, yung mga doctors po natin, 'di ba, yung mga abogado po natin, yung mga doctors, may clinic, kapag walang pasyente, walang income. Yung mga halimbawa, yung mga abogado po, pag walang kliyente, walang kaso, wala ding income. In short po, linear po yung kanilang income. Nanggagaling po yung income nila sa isang source lamang, at kapag nawala po yung source na yon, kahit nahawak pa ho nila yung trabaho nila, 'di ba? Kahit hawak pa nila yung oras nila, kapag nawala po yung source na yon, mawawalan din po sila ng kita. Dito naman tayo sa upper right quadrant. Heto naman po yung mga nasa sistema ng negosyo. 'Di ba? Yung mga sistema ng negosyo. Sino ba yung familiar sa inyo, 'di ba, kay Mr. Ray Kroc? Si Mr. Ray Kroc po ay founder ng McDonald's. All right? So ang tanong ko po sa inyo, sino ba sa inyo yung nagluluto ng hamburger?
I'm sure kung kayo po yung tatanungin ko, mas masarap pa kayong magluto ng hamburger kaysa sa McDonald's. Pero ang tanong, bakit ang McDonald's lamang ang nakakabenta ng milyon-milyon kada oras na hamburger? Kasi sa larangan po ng pagnenegosyo, they own a system. May leverage. At yun po yung karamihan na hindi po alam ng mga tao po. 'Di ba? Ang law of leverage po, ito po yung law na sinusunod po ng mga mayayaman. Multiplying your time, your effort sa iba. Law of leverage. Guys, business, they own a system. May leverage sila. Gaya ng kay Mr. Henry C., so sumalangit nawa. Di ba? Yung may-ari ng SM. Kahit wala na siya, tuloy-tuloy pa din kumikita yung mga branches niya ng SM. Di ba? Bakit? Kasi nga po, he is owning a very great system na kahit wala na siya, yung income sa mga negosyo niya patuloy na pumapasok at ito ang nakikinabang yung pamilya po niya. Alright? Now, ano po yung pang-apat? Yung sa lower right quadrant natin, investor. Di ba? Sa pagiging investor naman po, you let the time and money work for you. Pero again, guys, sa paglarangan ng investment, afford what you can invest what you can afford to lose. Hindi po dapat na kailangan mag-invest ka dahil feel mo lang. Again, guys, inaaral din po ang investment. Alright, guys? Ngayon po, yung mga employees po natin, halimbawa, ito po, medyo out na po ito sa cash flow quadrant. Kung kayo po ngayon ay mga empleyado at nagdesisyon kayo ngayon na pumasok sa pagnenegosyo, di ba? Great job, kapatid, kaibigan, isa kang employee na nag-decide na subukan ang pagnenegosyo. Sa pagnenegosyo po, alam naman po natin na kailangan ba yung aralin? Kailangan pong aralin ng pagnenegosyo. Kailangan ba yung galingan? Kailangan po yung galingan. Kailangan ba yung sipagan? Kailangan na kailangan. Bakit? Dahil kapag hindi po ninyo inaral, hindi po ninyo ginalingan, hindi po ninyo sinipagan, ito na po yung time. Whether you like it or not, guys, mahihirapan ka. At alam naman po natin, diba, kapag hindi solid po yung foundation natin sa pagnenegosyo, kung bakit natin ginagawa yung pagnenegosyo, yung why natin kung bakit tayo nagnenegosyo, at nahirapan tayo whether we like it or not, diba, maaari po yung iba sa atin, yung karamihan po sa atin, mag-quit na. Tama po ba o mali? Diba? At kapag nag-quit ka na, diba, syempre tuloy-tuloy ang buhay. Diba? Tuloy-tuloy po ang buhay. Maghahanap ka ulit ng ng pagkakakitaan. Kasi nga, hindi mo inari yung negosyo mo ngayon, hindi mo ginalingan, hindi mo sinipagan, nahirapan ka, nag-quit ka, kasi yun nga, hindi mo ginawa ng maayos, hindi mo ginawa ng tama, pero tuloy-tuloy po ang buhay. Kaya naman, sa paghahanap ng negosyo, babalik ka na naman sa paghahanap buhay po ninyo. Pero the reality is this, sa job, inaaral po ba yan? Yes, inaaral. Nag-aral nga tayo ng 14 years, 17, 16 years, 18 years. 'Di ba? Para lang aralin yung trabaho na gusto natin. 'Di ba? Kailangan bang galingan yan? Yes, kailangan. Bakit? Kasi gusto po ninyong ma-promote. 'Di ba? Kailangan bang sipagan ng work? Kailangan sipagan. Kasi imaginein po ninyo, halimbawa ako po yung empleyado po ninyo at kayo po yung mga boss ko. Kung tatamad-tamad po ako, ano po yung gagawin niyo sa akin? Posible bang ako po sibakin nyo sa pagtatrabaho? 'Di ba? Yes, posible. Hindi ka pa boss niyan, ganyan ka na mag-isip. Di ba? What more pa kung totoong boss ka na at tatamad-tamad yung employee mo. Maaari mo siyang sibakin. Kaya kailangan sipagan din ang pagtatrabaho. Pero again, sa job, whether you like it or not, at the age of 60 or 65 years old, ano po sasabihin ni boss? You're out. Tama, di ba? You're out. May pera ka bang naipon ng konti? Yes. Di ba? Mag-retire ka ba? Yes. Again, you're out at the age of that. Diba? At ang pera, tuloy-tuloy po ba yan o tigil? Diba? Titigil yan kasi wala ka ng source of income. Ang sahod pa, titigil ba yan o hihinto? Diba? Parehas lang yun, titigil. Diba? Pero ang gastos, tuloy-tuloy ba yan? Tuloy-tuloy yan. Diba? Pero again, babalik ka na naman ngayon sa pagbibusiness gaya na nasabi natin kanina. Di ba?
After po ninyong tumanda, hindi mo inaral ng business, papasok ka din naman sa pagbibusiness dahil yun ang last resort mo, babalik ka na naman sa pagbibusiness. Ang negosyo po ba kailangan aralin? Kailangan. Kailangan bang galingan? Kailangan bang sipagan? Kailangan. Buti pa, yung at the age of 6 or 65 years old, nag-business ka din naman pala. Pero again, sa job, inaral mo. Sa job, ginalingan mo. Sa job, sinipagan mo. Diba? Pero again, the reality is this, at the age of 60 or 65 years old, anong sasabihin ni boss? You're out. Di ho ba? Pero pag ang business, inaral po ninyo, ginalingan po ninyo, sinipagan po ninyo, guys, kahit sino, wala pong magtatanggal sa inyo. Walang kahit sino man po magtatanggal sa inyo. Di ba? Yung iba po, yung job, pina-perfect. Di ba? Yung job, di ba? Pina-perfect, minamahal. Pero again, by the age of 60 or 65, you are out. Yung iba po, minamahal ang kanilang trabaho talaga naman. Siyempre po, karir na po nila yan. Pero again, whether you like it or not, pagdating po ng panahon na mag-retire kayo, kayo po ay matatanggal din sa pagtatrabaho. Diba? Pero pag ang negosyo, minahal po ninyo, pinerfect po ninyo, inaral mo, ginalingan mo, sinipagan mo, once again guys, wala pong sino man ang magtatanggal po sa inyo niyan. Alright? Ngayon po, kailan aaralin ang negosyo? Kailan po ba gagalingan ang pagnenegosyo? At kailan po ba sisipagan ang pagnenegosyo? Kayo na po ang magdesisyon yan. Dahil gusto lamang po nating sabihin na ito po, simple formula. Again guys, time and effort is life. Kung saan po ninyo ginugugol yung majority ng oras po ninyo, yung effort po ninyo, whether it's bad or good, whether it's a good habit, bad habit, whether it's productive or unproductive, guys, dyan po tayo nag-aaksaya ng oras po natin. Dyan po natin binubuhos yung life po natin. Alright?